Magandang gabi. Magandang gabi. Hello. Okay. Chinek ko lang microphone. Kay Kubaro, magandang gabi. Si Steven Wakdagan. Happy naman mga ICC judges. May kabuhay na naman. So anyway, ang pag-usapan natin po si Bato. Nado na si Duterte. Na kung tutusin mo, may choices si Bato. It's either surrender siya. Sa ngayon, more or less, sa pagtitingin ko lang po sa sistema ng ating pamamalita, titingnan mo yung mga ibang na nagbabalita, yung mga pinanggagalingan ng balita, ay mukhang totoo na nga na mayroon ng warrant of arrest si Bato. So, kung mayroon na siyang warrant of arrest, anong pinakamagandang choice? Ilagay natin sa sarili natin. Halimbawa, tayo magdesisyon. Ano ang dapat gawin ni Bato? Si Bato ay bata pa, mga 65 bilang. Mag-65 pa lang siya. So, kumbaga technically, kung titingnan mo kagaya kay Nelson Mandela, naging presidente pa, nakulong sa 27 years, pero naging presidente pa siya. Nang edad niya 90 plus nung bago siya namatay. But then, he is one of the greatest men in the world, si Nelson Mandela. At walang makakapantay sa sakripisyo na dinaanan ni Nelson Mandela. Lahat ng akusasyon dinaanan niya. So, Neng, magandang gabi, Neng. I love you at saka I love si Daddy to. Daddy Lo. Si Noy, si Neng, si Nen, no, lahat tayo magkakapatid. Let's stick together. Sa ngayon po, sa panahon ng mga krisis, wala tayong ibang kakampi kundi sarili natin at sarili nating mga kamag-anak at ating sipag at tiyaga. Ganun naman po. So anyway, pag-usapan natin si Bato. Ako nagsombrero para hindi ako maging Bato, baka mapagkamalan ako eh. So, pag-usapan natin, ano ba talaga dapat gawin ni Bato sa ngayon? Kung ako, kay Bato, magandang gabi, no? Dali checkin ko yung aking sound. Hi, Langga. Langgoy. Ang aming apo eh. Pinagsabi kami, imbis na Langga ang tawag kasi Langga, Bisaya, Ilonggo at Waray at Cebuano na pagsalita ng mahal, Langga. So, shout out kay Burcha Barucho. Shout out ulit din sa Paredes. Shout out sa mga taga Baldustaman Subdivision. Kay Pato. Okay, kay sino pang marami dyan? Okay, shout out lang dyan sa Henley. Hens, na kinakainan ko lagi pag umuwi ako dyan. Shout out din sa aking kapatid na nagtitinda rin ng makakain. So, Helen Baguio. So, ito po ang ating pag-usapan. The question is, ano dapat ang gagawin? Susuko ba si Bato? Ngayon ganito, ever since na nabalita lang, which is it turns out, totoo. Hindi nagsisinungaling pala si Boying Remulla na may warrant of arrest si Bato. So, ang ginawa ni Bato, wala nang maraming tanungan, hindi na siya nagpakita. Sa Sampaloc, Manila, no? Diyan ako registered voter dati Sampaloc, Manila. So, sa pagtatago niya hanggang ngayon ay talagang siguro magaling ang intelligence source ni Bato. Siyempre naging PNP chief na sinabihan siya na meron talagang warrant of arrest. Ngayon kung bakit siya nagtatago,
Ang problema niya kasi kay kalaban niya kasi yung gobyerno. Kasi kung hindi niya kalaban ng gobyerno, walang obligasyon ang Pilipinas na magsuko ng kahit sino mang tao sa ibang bansa o sa ICC. Ang hindi lang kasi naintindihan ng mga kapwa nating Pilipino, nimbang gabi na rabii mga kuwan, mga kabsat ko, mas mataas po kung ikaw ay naging mas mataas na po ang iyong pag-iisip, hindi mo kayang suwayin ang kulay mong Pilipino. Nagtataka ka kung bakit sila ni Putin, sila sa Israel, sa Amerika, kahit na kriminal nila, ayaw nila isusuko. Kasi yung pagsusuko ng kriminal natin sa ibang bansa ay insulto sa ating tinatawag na soberenya. Ibig sabihin po niyan, bansa ka na walang kwenta. Sinusuko mo yung tao. Ang problema naman kasi sa bansa natin, bakit hindi nila kinasuhan si Duterte nung nandito pa? That should be the correct and no other process that is correct. You charge the people in your own country. Ngayon, ang naratibo, yung kwento ng mga grupo na manibibim ay isisisi niya sa mukha ng mga Pilipino, ito yung kriminal, ito yung mga walang kwentang tao. Si Duterte at sa mga kasamahan ni Duterte. Sila nagpapatay ng sabi na 30,000 sa panahon na yun, na panahon ni si Duterte President. Ngayon, kung ikaw presidente, anong epekto sa iyo niyan kung ikaw nagsasalita ng ganon? So, ikaw, titignan, ang gawa mo, kung tinuro mo si Duterte at si Bato at mga grupo nila, si Arbayalde, lahat ng kasama niya, nang dapat mananagot. Ang tanong kasunod, anong ginawa mo, BBM? Ikaw pa naman ang hepe ng lahat ng prosecutor's office. Ikaw ang hepe ng lahat ng pulis. Ikaw ang hepe ng lahat ng sundalo. Hindi mo nakayanan kasuhan ng mga ito. Sa bagay, kahit si Tambaluslos lang, hindi mo makasuhan eh. So, ang nangyari po niyan, ang Pilipinas sa labas ng bansa, sa ibang mga bansa, ang tingin sa atin ay bansa na walang kwenta. Kasi nga ang ating mismo presidente hindi niya kayang kasuhan ang mga taong nagkasala sa atin. Nakakatawa. Ngayon, ang mangyari, meron tayong kakayahan, selective justice. Titirahin mo lang ang kaaway mo. So ngayon, hindi mo na nga makasuhan si Duterte dito sa Pilipinas at may kumakaso sa labas, kinuha mo at binato mo ron. Which is a violation of the local law na hindi mo pwede hulihin kahit sinong tao kung wala kang local court warrant of arrest. Pero ginawa nyo. So with that, going back to Bato, magpapaaresto ka ba? Lalabas ka ba? Nakita mo na yung mga kapwa mo dati mong kasamahan sa PNP ay hindi marunong gumalang sa lokal na korte. Sa totoo lang, kung ako naman, para hindi lang magmukhang tarantado si Bato, kung ako ang naging abogado niya, Bato, makinig ka sa akin. I can draft the legal move, the legal strategy for you kahit hindi ako abogado. I know what to do. Pinakamagandang gawin ko lang dyan, ganito, ay magsampa ka ng bagong petition mo. This time, ito na, may nagre-report na. This time, ang iyong cause of action na basyan ay hindi sa kung mayroong warrant of arrest o wala. Pwede mo na lang gamitin muna
na declaratory relief ka lang. Ang declaratory relief kasi na premedyo ay pwede mong gamitin para sa mga bagay na mga hindi pa nangyayari, conditional. Ito conditional pa ito. Totoo ba ito o hindi? Sa mata ng Supreme Court, hindi yan ba kikilalanin na totoo na may warrant of arrest yan? Pero sa mata natin ngayon, na vlogger ako, nakikinig kayo, nanonood kayo, kumbinsido na tayo na mayroong warrant of arrest laban kay Bato. So the best thing that Bato could do is mag-file muna siya ng declaratory relief na tinatag namin. Ang ibig sabihin yan, humihingi ka ng opinion ng korte kung ano ang tama sa sitwasyon na ganito. At kung sasabihin ng korte, ang ilabas mong reklamo mo na ang iyong basihan yung history kay Duterte kung anong ginawa. It started out also as rumor. In the same manner na it started as rumor sa iyo, hindi mo pwede sabihin na documented na yun kasi balita lang naman, dalawang source ko no nagbalita. But then, you can ask a Supreme Court kasi mataas na hierarchy yan, you can ask a petition. You can file a petition before the Supreme Court for the declaratory relief. Hindi mo pwede isampa yung kasong certiorari at saka prohibition. Kasi certiorari, may basihan ka na may nangyari. At ang nangyari nga lang ay grabing abuso. Na particular, ikaw mismo ang nasasaktan, hindi yung ibang tao. Kaya kung pwede lang ako, hindi naman ako personal, pwede akong sumampa ng kaso para sa iyo. Pwede, ang invoke ko lang naman as a citizen who voted for you and who wanted you to serve as senator, pwede. Hindi naman long shot yan, pero pagbibigyan ng Supreme Court yan because this is a case of first impression. Ang tanong lamang natin dito is, igiit na natin sa Supreme Court na karapatan ng kahit sino mang kriminal na tao sa Pilipinas. Hindi na kailangan Pilipino, basta nasa loob ng Pilipinas. Kahit kriminal ka, i-assume mo na ikaw ang pinaka-worst case scenario. Ang tanong dyan, yung pinaka-criminal ba ay may karapatan sa ilalim ng declaratory relief petition, may karapatan ba ang kriminal na tao na may warrant of arrest sa ICC? Pero ang ICC at Pilipinas ay wala ng official relationship. So, yan ang magandang tanong. At saka pag magtanong ka, humingi ka rin muna ng temporary restraining order na kung meron mang nakabinbin na warrant of arrest laban sa iyo, ay utusan muna ng Supreme Court na huwag muna ipapatupad hanggat hindi natatapos ang declaratory relief mo. Ako, bread and butter ko na sana yun. Hindi ko sasabihin ko nung diskarte. Pero dahil mahal ko si Bato, dahil kapwa namin ni Lacson Gadyan na pareho kaming MSU1, pareho kaming nag-aral sa Mindanao State University Marawi, yan, the whole MSU community Bato are with you. We are behind you. We pray for you. Langon, Siran, Muslim o Christians, we are for you. Unang-una, binuto ka namin pagka-senador. So, ngayon, pinakamaganda, kumuha ka ng abogado. Kung wala kayo bang abogado makuha, I can volunteer to draft your petition. Wala ka ng sweldo ngayon kasi no work, no pay. So, hindi ka na sinisweldo sa Senado. Although, senador ka pa rin. That's the only solution. Tingnan mo, tanungin mo lahat ng abogado na matanong mo at ipakirig mo sa kanilang aking sinasabi rito. Hindi mo pwedeng i-invoke na may warrant of arrest na kasi walang nilalabas. Iba yung official copy, iba yung rumored copy. Makonsidera natin na marites pa lang ito, although naniniwala tayo sa source ng information.
Dalawang source ng bilyonaryo at bilyonaryo news channel ay mataas po ang kanilang reputation for honesty in broadcasting. So with that, bahala ka na kung anong gagawin mo. But that's the best. Hindi mo pwede kompensahan si BBM. Isusuko ka lang ni BBM na nilalabag ang international law. The international law doctrine directs one particular state to act within its obligations to treaties and other sabihin na natin bilateral agreements. That is the first principle of the international law, which we call as pacta sunt servanda, to comply in good faith with the agreements that one state had with another state or an international tribunal or an international body. But in this case, it is a matter of fact na hindi tayo member ng International Criminal Court at because of that, hindi rin tayo nagiging kasapi sa pagiging member ng Rome Statute. Ang Rome Statute po, tinatawag na Rome Statute kasi iyan pong batas na ginawa sa Roma. Pag-international na batas na kung saan ang kasunduan niya ay magtatayo ng International Criminal Court. At ang batas, ang lahat ng bansa na kasapi niyan, susuportahan ang International Criminal Court. So, very laudable naman ang prinsipyo behind the establishment of International Criminal Court. Kasi maraming mga tao na namamatay sa Africa, sa Middle East, na pinapatay nila ng mga leader nila. Tapos, regarded ang Pilipinas ng mga taong mga bayan. So ngayon, dagok yan, insulto sa atin yan na mayroon tayong isang presidente na kinuha, na kinakasuhan dahil sa human rights abuses. So yan ngayon ang sistema dito. So we have to live with that. So you have to be a very good player in this kind of circumstances, Mr. Bato de la Rosa. Wag na wag pinaka-the best advice ko ay wag na wag ka magpakita. Tatawagin man nila no na kasuhan nila ako helping a fugitive. Bakit may korte na ba ng bansa natin na na-declare sa iyo na fugitive from justice? Wala. At saka yung korte natin dito, walang jurisdiction mag-declare sa iyo na fugitive from justice. Ang warrant of arrest mo na sa ibang jurisdiction na bibigay nun. Si Saldico, matatawag pa na fugitive from justice kasi ang kaso niya sa Sandigan Bayan sa loob ng Pilipinas. Si Harry Roque, ganun din. Si Cassandra Leong na alam ko ay nandun sa Taiwan, ay ganun din. Kasi may nilabas na utos galing sa ating sariling korte. Pero si Bato, hindi natin pwede matawag na fugitive from justice. Ngayon, tingnan naman natin ba itong sitwasyon. Ang pagbabalita na yan, ang alam ko, binalita, hindi lang ikaw may warrant of arrest nung unang balita. Pero ngayong balita, ikaw na lang ang meron. Sa unang balita, binalita na may warrant of arrest ka, kasama mo si Bato, si Bungo. Sinabi pa nga, kasama mo si Sara. Kasama mo si Albayalde na taga Pampanga. Si Romeo Karamat na taga Pangasinan. Kasama mo rin si Dan Tigiran na dating hepe ng National Bureau of Investigation ng panahon ni Digong. At kasama mo rin si Isidro Lapina na siyang naging PDEA chief ng panahon ni Digong. Pero bakit hindi naman sila nagtatago at hanggang ngayon ay wala namang gumagalaw sa kanila? And to think, Sara is even going to the Netherlands. Andun siya ngayon sa dihig. Inaasikaso niyang tatay niya kasi nagpalit ng abogado. At pinalitan na si Attorney Kaufman at si Attorney Jacobs. Kung sino man kinuha niyang abogado, sinabi na Attorney Kaufman na magaling yung papalit sa kanya na abogado. At and to think, naggalingan na ako kay Attorney Kaufman. Magaling siya sa standards ng pagiging abogado.
She's a brilliant lawyer. Kaya lang nakikita ko, mukhang galit sa kanya yung ICC mga judges. Kasi kung minsan kung may kaso ka, piliin mo rin ang abogado na kaibigan ng judge. Yan mali na advice sa akin yan. Mali kasi ayaw ko mag-create o mag-promote tayo ng tinatawag na padrino system. But then, si Bato, wala kang sweldo ngayon sa Senado. Importante mo lang, ganito na lang. Gawan mo lang paraan na dito ka lang, hindi ka nagtatago. O nagtatago ka lang, hindi ka makikita. O kung hindi nagtatago, pero hindi na makikita. Na andyan ka lang paminsan-minsan o lalabas ka, mas maganda pa nga mag-live ka eh. Kagaya kay Harry Roque. Nagla-live kahit na fugitive from justice. At magsalita ka para naman yung mga naniniwala sa iyo ay lalakas ang loob. Ipagdadasal ka namin. Lagi. At yung boses mo, kailangan ng bayan ang boses mo ba to? Kahit tawagin ka ba nilang kriminal. Iba yung boses mo, nakaka-inspire sa mga lahing didiis. Ganun lang ho, kasimple. Well, kay Duterte, kung ako naman tanungin mo, si Digong, kung ako tanungin mo, kapag batas ng Roma ang pag-usapan, dapat nakalaya na siya. Walang jurisdiction ang ICC. Nang binasa ko naman ang decision ng ICC, wala po silang batas na pinagbasihan. Puro apprehension at saka yung pinaka-the best effort nila ay ini-interpret nila yung isang bagay na hindi na dapat i-interpret. They interpreted preliminary examination into something that is sufficient to vest jurisdiction to the ICC insofar as the persons who are subject of the preliminary examinations are concerned. Preliminary examination, para ka lang yung police eh. Police, inatasan ka ng hepe mo. Oh, matagal na itong murder case na to. Hindi mo nang hindi pa na-desisyonan to. Ginapin mo nga yung criminal nito, maghanap ng ebidensya. Okay, marami ka nang, nagsimula ka na, naghanap. Pero habang naghahanap ka, ay hindi mo pwedeng sabihin may jurisdiction ka na sa tao na ini-examine mo. Kasi magkakaroon ka ng jurisdiction dyan, kung ikaw bang korte, kung naisampa na sa korte ang kaso laban sa taong hinahanapan mo ng mga ebidensya. So pareha lang yan ang preliminary examination. Well, I don't want to dwell that further on that. Basta kung ako, tanongin nyo, my final say on that is the decision of the Appeals Chamber of the International Criminal Court insofar as the act of denying the appeal of Rodrigo Roa Duterte to overturn the decision of the pre-trial chamber in declaring that ICC has jurisdiction over Duterte ay mali. Mali in the sense na ang batas mismo ng ICC, Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C ay nag-uutos na pwede ka lamang manghimasok, magkaroon ng jurisdiction sa bansang yan, sa mga akusado sa bansang yan, kung member pa ng ICC ang bansa. Dito, hindi. So ngayon, tinanggap naman ng International Criminal Court Appeals Chamber na wala nang jurisdiction kung iyan ang pag-usapan. Bangan lamang ay sabi niya, titingnan natin sa punto ng Article 1 to 7 ng Rome Statute na nagsasabi ang sinumang bansa ay malaya na umalis sa International Criminal Court. Pero may kondisyon, 4 ang kondisyon. Unang kondisyon ay kailangan 1 taon pa magiging epektibo ang pag-alis. Tapos pangalawa, bayaran mo lahat ng utang mo sa membership fee at saka contributions. Pangatlong kondisyon ay kung may kasunduan ka na nagawa sa ICC, lahat yan ay matutuloy kahit hindi ka na member. Ang pang-4 na kondisyon ay kung may any matter under consideration by the court, capital C, court, prior to the finality of the withdrawal, ay mananatili. Ano yun? Preliminary examination daw. Kasi
Yung preliminary examination ay inanunsyo ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court noong February 8, 2018. And tapos March 16, 2018 ay nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas sa Secretary General sa Office ng United Nations na magwi-withdraw sa ICC. So, susundin mo yung progreso doon sa Article 127, 1 year pa. That 1 year ended on March 16, 2019. At on the following day, which is 17 March 2019, ay hindi na member ng Pilipinas. Bagkus, wala silang progression hanggang preliminary examination lang. Within that period, more than 1 year had elapsed. Wala man lang sila ginawang pagkakaso. So, in the same manner, na hindi nagsampa sila nung March 24, May 24, 2021. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, pero dinesisyonan pa rin ng ICC Appeals Chamber na mayroon sapagkat nga yung preliminary examination lamang. Now, to my mind, it is an international law doctrine in anywhere in the world that in criminal law, any doubt must be resolved in favor of the accused. Kung doubtful, kung pwede ba na magkaroon ng jurisdiction ang preliminary examination o hindi, that doubt is sufficient to be declared as in favor of the accused, Duterte. Ang tawag namin dyan, in dubio, pro reo, in doubt for the accused. So in the same manner, ganito rin po mangyayari kay Bato kung magsusuko siya at mag-file siya ng repeat motion to dismiss the case on the ground of lack of jurisdiction. Malay mo magbago ang isip ng mga judges. Kasi nakikriticize ng judges ng ICC sa decision na matindi na gano'n na wala man ang batas pinagbabasihan. Ang kanila na lang na pinag-isipan, paano kung susundin to ng ibang bansa si Duterte? Pag pinayagan namin si Duterte, maraming ibang bansa susunod, mag-withdraw lang. Pag matapos makapatay ng marami, mag-withdraw. Actually, iyan ang pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw bitawan ng ICC Appeals Chamber si Duterte. So, ini-invoke naman nila ngayon yung pinaka-dubious na kanilang provision na pabor sa kanila. Yun po yung once the ICC acquired jurisdiction on the crimes itself. Ang crime kasi nangyari mula noong November 1, 2011 up to March 16, 2019. So, ang kanilang argumento, sa panahon namin nangyari na may jurisdiction ng ICC, so tuloy-tuloy yan. So, in the same manner, ganun din ang gagamitin laban kay Bato. But then, Bato, if he is still brave enough, he can even actually surrender. That is an option. Bato, you can surrender directly to the ICC. Pwede kang bumiyahe, dumirekta ka punta roon, and then offer yourself, you surrender voluntarily. Tapos habang nandun ka, pwede ka mag-file ng motion o request. Ang tawag sa kanila motion, request eh. Request that you be allowed to stay in the Philippines while your case in the ICC is going on. At mangako ka na babalik ka sa ICC sa tuwing may hearing ka. Pwede yan. Nagawa na yan ng isang presidente sa isang lugar sa Africa at pinayagan siya ng ICC. Ang nangyari, nauwi naman sa dismiss ang kaso kasi nga wala namang kaso, wala nang testigo lumalabas. Ang suspetsa ng iba, wala nang lumabas na testigo dahil hindi naman siya nakukulong. So precisely that is also the reason why they want Duterte kept inside the jail. Marami daw mamamatay kapag lumabas si Duterte. Kahit na wala siyang kakayahan, 81 years old na siya. So Bato, ito, number one, ulitin ko lang. You can take advantage of this situation. Magsampa ka ng petition for declaratory relief. Yan po ang petition na nakadesign na ginawa ng Supreme Court para sa mga sitwasyon na alanganin. Kagaya nito na hindi mo pa confirm na may warrant of arrest. Wala. So ngayon ang tenor ng question mo na ipresenta mo sa Supreme Court ay ganito.
meron akong may mada-download naman sa ICC na kasama ang pangalan ko na nilista sa mga co-perpetrator. Pero puro kwento lamang ang palabas sa news na meron akong warrant of arrest. Pangalawa, hindi member ng Rome Statute ang Pilipinas. So, pangatlo, gusto ko magserbisyo sa bilang senador kasi hinalal naman ako ng mga tao. So, pangapat, ay naniniguro ako sa Supreme Court na kasakasakali mag-decision finally ang Supreme Court na papayagan ako isusuko doon. Susuko po ako. That is one option mo pagsampa ka ng petition for declaratory relief. Pagkatapos, kung ako sa'yo, samantalahin mo na, kausapin mo si Tito Soto na doon ka na tumira muna sa loob ng Senado at wala makagalaw sa'yo doon. Habang ang kaso mo sa Supreme Court ay pinagdidibatihan. Sigurado ako manalo ka. At magdedesisyon ng Supreme Court na ideklara niya na bawalan ang Pilipinas, na isuko ang kahit sino man sa Pilipinas patungkol sa kasong war on drugs kapag hindi ito dumaan sa tamang proseso. At ano ang tamang proseso? Ang tamang proseso po ay dapat maging member muna ang Pilipinas ng ICC. So magpi-member ulit. Kung mag-member ulit. Number 2, hindi ka dapat arestuhin kung nandito ka sa Pilipinas dahil para lang sa ICC dahil hindi naman member ng Pilipinas ng ICC. At ideklara din ng Supreme Court na hindi nag-apply yung pinagmamayabang ng bubo na abogado na si Atty. Jesus Francis. Graduate pa si UP Luna. Na dahil daw sa mayroong Republic Act 9851 ay sapat na dahilan para bitbitin kayo at saka si Duterte papunta sa dihig. Ang tinitumbok niya dyan ay Section 17, Republic Act 9851. Anong sinasabi sa Section 17? Pwedeng isurrender. Pero sa presumption niya, sino ba pwede ang isurrender ng bansa natin, ng gobyerno natin? Kung ang tao ay nasa kustodiya ng gobyerno, pwede niyang isuko. So, hindi pwede yung pwedeng isurrender, manghuli ka para isurrender. Hindi pwede yan. Pag binasa mo ng tudo ang Section 17, naka-premise yan na nagkaroon ng investigasyon ng Pilipinas ng isang crime against humanity at nahuli na ang tao at inimbestigahan. So, sa ganung pagkakataon, binigyan ng batas ng Republic Act 9851 ng option ang Executive Department na pwede nilang isuko ang tao kung nasa custody na nila. Hindi ka pwede manghuli ka kay Duterte tapos isuko mo. So, yan ang hingiin mo na desisyon sa Supreme Court. At sa ngayon, sorry to say, hindi magkakaroon ng authority ang ICC na hulihin ka. Yan ang magiging desisyon ng Supreme Court dyan. Ngayon, dapat ilabas na rin ng Supreme Court ang isang solusyon dyan. Dapat ilabas na rin ng Supreme Court ang desisyon sa habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte para kay Duterte. At para ideklara na null and void yung ginawa nila ni Nick Torre na pag-aristo kay Digong Duterte at ipinalipad sa eroplano papunta sa dihig. At kung madeklara man yan ng Supreme Court natin na illegal ang pag-aresto kay Duterte, magagamit ngayon na ng bagong abogado ni Duterte na ground for dismissal of the case of Duterte in The Hague. Ang gamitin niya ng doctrine ay yung doktrina sa US versus Toscanino at saka Minister versus Ibrahim. Sa US versus Toscanino, si Toscanino po ay sinususpitsahan na drug lord sa Uruguay. So, dinukot siya ng American government. Tapos dinala sa New York. Kasi sa New York court, meron siyang kaso doon na drug smuggling. Pagdating sa New York court,
hindi tinanggap ng New York Court si Toscanino. Ang katwiran ng New York Court ay illegal ang pagkuha ng US forces, pagkuha kay Toscanino para lamang isuko sa court. Ang court ay Court of Human Justice. Court of Justice ito. So, if the court would entertain a person to acquire jurisdiction over that person, kung alam ng korte na ang person na yan na sinuko sa kanya ay kinidnap, hindi pwede. So, yan ang katwiran ng korte sa US versus Toscanino. Ganon din ang nagiging katwiran ng Supreme Court ng South Africa sa kaso ni Ibrahim. Si Ibrahim ay hinuli sa Swaziland. Hinuli na walang warrant, walang anuman. So, kinidnap siya at dinala siya sa korte sa South Africa para humarap sa kaso na humanity, crime against humanity committed by means of apartheid policy. So, pwede niya magamit ngayon ni Bato at saka ni Duterte yan na dahilan para ilabas, para hindi na kukunin ng ICC ang jurisdiction over Duterte. Kaya Bato naman, hindi ka pwedeng arestuhin sa Pilipinas because of the fact na hindi member ang Pilipinas ng ICC. Kaya isa dapat mangyari, kung sino man presidente ng ICC, dapat hindi babalik sa ICC. Kaya kung mangyari man at mababalik sa ICC membership ng Pilipinas, nako, delikado, ipapaaresto ka na dyan. But of course, you will be assured na dadaan sa local court. Hindi pwede yung ginawa na kay Duterte na maulit yun. So, okay? Sana nakinig si Bato sa akin. At kung sino man nakarinig ng mga kaibigan niya, pakisabi kay Bato, if no more lawyers will help you, or if there are no competent lawyers who can help you. Ibig sabihin ng competent, yung maalam na abogado. I can help you. I will draft the petition for you and then get a lawyer, and the lawyer that will handle the case, bahala na siya dyan. Basta at least na-inject ko na yung basic knowledge kung anong gagawin. So with that, maraming salamat po sa inyo at magbabasa na lang ako. Sana patawarin kayo ng Diyos na nilapastangan ng idol mo. Paano yun? Nilapastangan ng idol mo. Sino? Mali atang boardings mo. Sana patawarin kayo ng Diyos na nilapastangan ang idol mo. Paki-ulit mong type Efren para maintindihan ko. Kamag-anak po pala yung kaibigan ko namatay na, si Melvin Compra Casas. Ronel, alanganin si Bato. Baka mamintis. Si Mantis naman. Bato, huwag ka makinig kay Mr. Toto. Palaging mali. Okay, si Boson Narciso Esteban. Tama po, attorney. Toto, God bless. Mark Blasco. Tapos magpayo ka pa sa kaso ng iba. Oh, ano bang sinasabi mo? Hindi mo nga mapila ang pag-disbar. Oy, tapos na yung disbar ko. Malapit na matapos yun. Bakit ko ipila? Tapos na yun. Huwag ka nga huwag ka magkwento ng hindi mo alam. Bamboo Guerrilla, si Duterte ng palibing na sa ama nila. Si Duterte nagpalibing sa ama nila matapos ginanon sila ni Marcos Jr. O nga, pinalibing na Duterte ang tatay nila ni Marcos Jr. Bantis, tapos na ang laban. Last 2 minutes, 20 na ang lamang, manalo na pa ba Duterte? Huwag kayo magawa yung gagawing laro. Mananalo pa yan. There is nothing impossible. Alam mo, nakikita kong ebidensya kulang eh. Kaya malay mo, sa tingin sa lang sa pagtatapat ng katotohanan, 81, mga 10 taon lang may tatakbo pang hearing na 92, buhay pa kayo sa 92. So, magandang umaga. Sumuko ka na, andyan na lang, Bato. Tapos, sino pa? Ronel. Okay, si Gilbert Labrador, hindi lang mga government employee ng Pilipinas ang pinapasweldo ng Pilipino taxpayers, OFW, kundi pati buong ICC. O yun nga, nagbigay pa tayo ng pera doon. Mark Blasco, tingnan na lang natin kung tama yan, sinasabi mo. Ganun na lang po ang gagawin niya. Is
para naman hindi siya magmukha na masama sa mga botante, mag-file siya ng motion petition sa Supreme Court. Bimbo Ginila, wag na pahuli si Bato. Sabi si Floren F. FT Floren F. Tandrada or Floren FT Andrada. Ingat po kayo. Mark Biasco, ang galing magpayo, kausapin si Tito Soto, doon ka na magtago sa Senado. Yan, that's the option. Ronel, nagdalawang isip si Bato, baka ma-surprise siya kagaya ng ginawa kay PRD. Ganon nga. You cannot trust this government that is full of arrogant men and full of what I call as deceptive men. Silver Fox, that's the only way the ICC na magiging relevant PRD sa trophy para matakot si Netanyahu at Trump. Tapos, sino pa? Mantis, Mr. Bato, please don't follow the advice of Mr. Toto. He is palaging mali. John J. Jason, hulihin si Bato by hook or by crook. Tapos, Jeffrey Borromeo, hell no, bayad ni Bungit ang ICC. Kaso ni Duterte, maraming testigo. So, Bergie Piquero, full payment ng International Kangaroo Court. Bagnarok origin. Ragnarok pala. Baxpo TV. Ronel, totoo naman ka daming bansa nakabantay ngayon sa ICC dahil sa kaso at sitwasyon ni Duterte. Silver Fox, no, never surrender. Stay hidden. Ronel, tapos Bergie Piquero, Grace Line, good evening po Dr. Toto. Baxpo TV. Norberto Nicolas Jr. Tama yan, sir. Tago muna si Sen Bato kasi politika lang. O, pinaka-safe mo na magagawa, tago ka lang muna. Pero, kailangan huwag ka mahuli. Bamboo Guerrilla, I stand Duterte, Bergie Alberto. Sabihin mo kay Sayad, pinabalik na ko, hindi po. Hindi ko yung babalik. Kung ako si Sayad, kung ako si Sarah, hindi ko yung babalik yan. Ilalaban ko pa yun, mag-apila pa nga ako eh. So, Bergie Alberto, John J. Jason, Sarah leaving PH for good sa piling ng tatay niya. Yung mga salita kasi Tasha na iniiwasan natin magsalita ng mga ganon, cartoon. Yung pinuluso po na walang value kung sukatin natin sa matalino ka ba o hindi, disente ka ba o hindi. Tawagin nyo kung kalbo, okay lang. Pero pag sinukat mo sa tamang pamantayan, hindi nakadagdag katalinuhan sa inyo yan. Alfredo Leiva, huwag ka mag-surrender, sir. Maraming handang protektahan ka. Wala kang makukuhang justisya sa gobyerno. Yan nga lang. Pati Supreme Court, hindi mo na maasahan. Ang bagal gumalaw. Manoy Ray, target talaga si Bato. Alfredo Leiva. Tapos, Junior, dati tayong kasapi ng ICC at wala naman naging problema. Diyan mga nakaraang presidente, digong nyo, kumalas. Junior, Laskadya, mas better Toto if you can stand as one of the legal consultants sa Bato. Kontakin ko nga, paano, hindi ko alam ang number ni Bato eh. Kailangan he must call me. Doktor din ba? Doktor po ako. Laskadya ICC is a neo-colonial entity that undermine the sovereignty of our country. Our sovereignty is definitely sold out by this current BBM administration. You said it correctly. Jamie, Press, Maricar Santos, grabe yung pang-abuso ng gobyerno. Jorim, Naimbag Arbim, Kabsat. Doc Toto, solid Duterte forever sa Ilocos Norte. So, Ali, paano yan kung gusto nilang dalhin si Bato sa ICC? They can bend the law. Lucy Lokring Villamor, Kawawang Pilipinas. Tapos, Jim Lee, go, sir, stand for the harassed, the oppressed, and the bullied. So, Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. My opinion, wag na sumungko si Bato. Tama naman, para kung hindi mo makaasahan naman ang mga tao sa gobyerno, wag na sumuko. Alexander Baquites, good morning. Ano nang nangyari dyan sa Pinas? Wala nang katarungan. Ganon nga. Danny Mangante, isuko na sa ICC Bato. Total, gusto niyang makasama amo niya. Herty Basislao Moises, hi sir, good evening. Marieta Trinanis,
Sir Bato de la Rosa, keep yourself in hiding. Renato Serra, dapat lang hustisya sa Pilipinas, walang kwenta, mabagal. Rabel Bengson, Imbang Arabi, Director Toto, na Marianita, Junet Catalunya Kausing, kapatid ko. Shout out sa KCAS pilot, 86 at KNCHS 90. Oh. Sa KCAS ko, batch 72. Tama ba? 82 akong graduate. Minus 4. So, that is 78. Batch 78 pala ako gumraduate sa Coronadal sa Comprehensive Coronadal Central Elementary School. So, Mark Debson Dilabahan. Shout out po from Japan. Kung banwa. Tapos, Thomas Esplana, gandang gabi, Sir Toto Kausing. Richie Loy Tano. Sana hindi na ma-impeach si Sara Duterte. Sigurado po yan. Don't worry, hindi pa ako nagwo-worry na ma-impeach si Sara. Jello Marta, good evening, Dr. Toto. Kay Kumaro. Okay? Helen Baguio. Tapos si Joe Aquino. Gandang gabi po. So, Esteban Wakdagan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakilike-like lang po. At discuss ko sa sunod kay Sara Duterte.